Welcome sa part 2 ng ating weekend charting at ito na ang ating pag-uusapan, no? STC, OGP, RCR, SMPH at ALI. Yun. So, start tayo with STC. Namula agad. STC, expected na to na magbibigay ng dividends ngayon. By May, kano yan? 2, tsaka 150, bali 3 pesos, 350. Pero ang earnings niya is decreasing. Lagay mo lang 3, no? Kunyari, 3 pesos ang ibayad niya. Okay. So, ang possible ang yield nito ngayon, ngayong summer is mga 8, malaki pa rin, no? 8%. That's why mabilis yung reaction niya. Nag-rally ka agad. Okay? Ang hindi lang maganda, mababa yung earnings niya. That's why same story, no? Pag declare ng dibs, yun, basag. Declare ng dibs, basag. So, ina-expect natin na dahil nag-rally na ahead, parang ganyan, yan. Nag-rally na ahead. Eh, pag labas ng earnings or ng dividends is basag ulit. Okay? So, kung ako sa inyo, hindi ko na to muna susubukan dahil malapit na. Kailan ba yan? Announcement March 27. March 27. Almost 2 months pa, no? Tagal pa. Kung mag-deep, pwede. Kahit mga ito sana, oh, ganda nito. 34. Yan. Oh, so nag-rebound agad. Kasi nga, maraming bumibili kasi nag-aabang, no, ng dividends. Anyway, may chance pa naman at pwede pang mag-deep ulit. So, abang-abang lang. Ang dami kasi nag-deep rin nung araw na yun, kaya hindi mo na malilito ka na sa una mong bibilhin, no? Yun lang ang reason kung bakit malakas to si SCC. Pero at this level, parang paglabas ng announcement, hindi na naakyat yun na yun, no? That's why dapat malalim yung beat. Okay? Yun lang. Earnings, yan, down siya ng 30 versus sa estimates. Next year, mukhang positive na. Kadalasan, pagbagsak niya ng announcement, yun na yung bounce. Ayun, ito, announcement, malalim pa bago nag-bounce. Ito rin, announcement, malalim pa ng konti bago nag-bounce. Okay? Ito, announcement, bumalik pa bago nag-bounce. So, kung hindi natin ma-play ito ngayon, antayin mo na yung announcement. Sabihin na natin. Yan, mga dyan. 32 or hanggang 31. Tapos, next play na yun, no? October. Masyadong matagal. Tulog lang talaga pera mo. Pero sure naman. Okay. 6% na lang upside, 18% yield. Target price, 40. Tama yan, 40. Next, OGP. OGP, congrats sa mga nasa Discord. Matagal nang hawak si OGP. Dito pa lang, ayan, sa dalawang level na yan. And, up na sila, no? By 16%, not bad. 16%. Then, bakit pa ito maakyat? Dahil sa gold, sa spot. Yun. Spot price ng gold, all-time high. Dahil sa mga tariff at uncertainty gawa ni Trump. That's why OGP is may potential din na mag all-time high.
So, hold muna dahil pwede yung mag-breakout. Malapit na rin ang dividends niya, no? Wala sa history, pero Q1, bago magandang Q1. April, May, mga ganun. Mag-a-announce din yan. Kaya, konting pasensya dito, no? Antay-antay. 2%, tapos 5%. 5% nung nandito. So, tingnan natin kung ilan ang i-declare niya ngayon. No? So, baka mas mababa. Pero okay lang kasi may dividends ka na tapos yung spot mo going up o di okay din. No? Earnings negative. Positive na siya dito, 600. 201. Atin. 800. 600. Mali to. Mukha lang siya mababa pero Q on Q. Mukha lang positive pala pero Q on Q mababa, no? Kaya baka mababa nga ang earnings. Or tama ang earnings plus mababa ang dividends na ibibigay. Pero okay pa rin nga kasi nga going higher naman ang gold sa spot. Next is RCR. RCR nag-declare ng dividends. Tingnan natin. So, napapansin nyo, tumataas na yung presyo, di ba? Ang 10Y is 6% ang yield. Ito, si RCR, ang yield niya is 6.6, so higher than 10Y. Ngayon is 1.6 lang, 1.1. Mas mataas yan. Kasi dati siyang 0.099 lang lagi. Ngayon, 0.98. Tapos ngayon biglang 1.1. So, okay, no? Increasing. Kaya, tingnan natin kung kaya niya tong 624. Pero alam naman natin na hindi ito binibili para sa price appreciation. Bonus lang yun, no? Para sa yield talaga. I-hold mo lang and then get the yield around 6% or higher. Kasi ang 10Y is tingnan natin, page 10Y. Yun, page 10Y, 6%, no? Kaya ang RCR, ang yield niya is 6.6, so higher dapat talaga. So, yun. Hold lang yan. At kung may mga dip, pwedeng bumili. Okay? Kung saan man bumagsak. Pero I don't think babagsak yan ng malalalim, no? Okay din naman yung ibang mga REITs. So, halos lahat naman ng REITs is okay. Above 6% dapat yan. Feel REIT. Saka, yun lang iba mga pangit kasi yung may mga impact sa property sector. Pero, bumaba rin naman yung presyo nila kaya mataas din ang mga yield nila. Kaya nyo, 2. Malaki na to. Ayun, almost 2% per payout. Ito more than PAOD. 8% na to, di ba? Okay din. Okay, next natin SMPH tsaka Ali. Yun nga, no, sabi ni Colliers, ang oversupply sa properties is mga 3 years ba or more para ma-absorb. Pero hindi naman directly affected si SMPH doon tsaka si Ali kasi more on residential si Ali at si SM is more on malls, no, mall operations, no, kaya hindi sila talaga doon direct hit, no, unlike yung si DDMPR, yun, RLC, yun talaga, MEG. Okay, so ito, SMPH, bounce na, yun, bounce. Tingnan natin kung mag-create siya dito ng yan, head and shoulder. Isa pang dip, siguro mga dito sa 2350, tapos makaulit. Okay, tingnan natin kung gano'n ang gagawin. Hindi pa naman bullish kasi nasa baba pa. Pero ang fair value niyan is 39. Kaya ang upside mo dyan ay 52%.
plus tatlong buy. Earnings above estimates din. Okay talaga to. Sentiment lang. Tsaka ano to yung heavy weight kaya hindi mapaakyat kasi sasama si index, no? Kaya hindi matulak. Same with Ali. Hindi matulak kasi sasama si index pero bounce na rin. Yan, bounce na. Asa ang support. Ayun. And resistance doon. Tapos mid doon. So, tingnan natin parang ganun din. Head and shoulder. Lahat mag-hold yung 24. 50. Tapos range. Tapos breakout. Okay? So, hopefully yan yung kanyang formation. At hindi na sumilip sa 22. Pero kung babalik tayo sa 5-6, baka masilip ulit ang 22. Okay? Ayan, yun lang. Ali, good earnings above estimates. PE, undervalued rin. Mas malaki ang target price, 60%, 40 pesos. All buys. Yun lang ang hindi maganda sa dalawang yan is low yield, no? Kaya hindi masarap i-hold ng matagal kasi nga talo ka sa time. Pero kung babalik sa range, panalo rin sa upside, no? Kung babalik dyan, di 52%, diba? Dito nga 60 So okay din kung long term ka, kaya lang mas maganda mag long term sa may dividend yield para bayad ang oras mo. Okay, so yun lang for part 2. Thanks for watching. And I hope nakatulong tayo sa inyong mga decision making sa trading nyo. Okay, so kita-kits Wednesday sa ating live charting.